kahit na anti-Duterte ako, hindi pa rin ako papabor na ma-ICC si Senator Bato o si PRRD. Bakit? Dahil may 4 na dangerous impact ito na kahit ano pang political side mo ay pwede kang maapektuhan. And I think yung pang-4 ang pinakadelikado sa lahat na makakaapekto sa ating lahat na mga Pinoy. So let's all break it down. Number 1, pwede na itong ma-weaponize against future leaders. Nagkaroon na ng template nung nakaraan si PRRD. Tomorrow sa makalawa si Senator Bato. Next time pwede ng future president, generals, police chiefs, military officers. Ang magiging argumento, ginawa na namin to dati. Bakit hindi natin ulitin? At hindi guarantee na safe na tayo porket hindi na tayo miyembro ng ICC. Dahil bakit? Kasi pwede pa naman tayo mag-join ulit kung gugustuhin ng future president. Also, may president na kahit hindi miyembro ng ICC yung isang bansa ay nakapag-issue pa rin sila ng warrant of arrest through United Nations Security Council referral. Anong bansa ito? Sudan. Kapag tinanggap na natin na pwedeng mag-operate ang isang international court sa loob ng domestic, political, or legal affairs natin, pwedeng lumawak over time yung external intervention kahit na disputed pa yung jurisdiction. At once na manormalize na yan, hindi na lang ito tungkol kay PRRD o kay Senator Bato. Magiging future political weapon na siya. Number 2, chilling effect sa law enforcement. Magiging mas hesitant na at indecisive ang military at police force natin. Kasi matatanim na sa mga isip nila na years later ay pwede pa pala silang mahabol sa mga operational decisions nila habang nasa battlefield. Imbis na paano kaya magiging successful ang operation na to, ay magiging paano kaya ako makakaiwas sa future international case. At kapag self-protection na yung priority ng security forces natin, ay pwede nang humina yung anti-drug operations, anti-terror campaign, counter-insurgency efforts dahil magkakaroon na ng hesitation sa paggamit ng puwersa at frontline decision making. At kung hindi kayo elibs kay John Vic Remulla ngayon sa ginagawa niyang anti-crime at anti-drug operations, ay there's a high possibility na hanggang magiging ganyan na lang talaga ang mga operations na yan in the future. Bakit? Dahil madaming officers na matatakot na baka balang araw ay ma-Duterte o mabato sa ICC. Number 3, pinamukha lang natin sa buong mundo na mahina talaga tayong bansa. Though totoo naman, pero hindi naman dapat ipamuka kasi historically ang madalas lang matarget at ma-pressure ng ICC ay yung mga bansang politically divided countries, weaker states, and developing nations. Habang maraming powerful countries ang halos hindi natatamaan kahit marami ring accusations sa kanila tulad nung Russia at Israel. At dito rin makikita natin na hindi talaga kayang ipatupad ng ICC yung sinasabi nilang justice equally sa lahat ng bansa kasi ang kaya lang nilang pasukin at i-pressure externally is yung mahihinang bansa, mahina politically at diplomatically. Number 4, last and definitely not the least, at ito pa nga yung sa tingin ko pinakadelikado sa lahat sa ating mga Pinoy, erosion of trust sa sarili nating institution. Because to justify PRRD's ICC arrest and possibly Senator Bato or even Senator Bongo, tinanggap na ng gobyerno natin at ng ibang mamamayan na hindi talaga maaasahan ang sarili nating justice system. Sinasabi nila hindi kaya ng Pilipinas kaya kailangan nating umasa sa international court. Kaya nga sa debate ni Sestrilon at ni Attorney Jimmy Bondoc, sabi ni Sestrilon, tinanong niya daw si John Vic Remulla na former Chief Justice Secretary at ngayon Ombudsman yan na siya raw mismo nagsabi na hindi nila kayang i-trial si PRRD sa Pilipinas. Ito rin yung parehas na gobyerno, parehas na Ombudsman, Boyeng Remulla, na sinasabing magtiwala daw tayo sa kanila
na may mapapanagot sila sa flood control, corruption, o mga nawawalang pondo. I repeat, kung aminado sila na hindi nila kayang i-handle ang trial ng isang dating presidente sa Pilipinas, paano tayo ngayon maniniwala na kaya nilang panagutin ang napakaraming corrupt na officials? Kung wala naman pala tayong confidence sa sarili nating justice system, edi ipadala na lang lahat yan sa ICC. At ang pinaka nakakalungkot dito, bago pa nangyari ang lahat ng ito ay bagsak na talaga ang confidence ng mga Pilipino sa justice system natin. Pero dahil dito, pinatay lang nila ang tiwalang ito. Mas lalo lang nagmukhang weak, mas lalo lang nagmukhang politicized, mas lalo lang nagmukhang wala silang authority. At kapag nawala na ng tiwala ang tao sa sariling institusyon, courts, justice system, law enforcement, hindi lang legal issue ang problema. State stability issue na yan. So here's the question. Kung mismong gobyerno na ang nawawala ng tiwala sa sarili niyang justice system, paano pa magtitiwala ang susunod na generation sa sovereignty at institutions ng Pilipinas? Yun lang, and that's how I break it down. At kung nag-enjoy kayo, may natutunan sa video na to, please follow, like, and share. Yun lang ulit.